Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir pala dapat ngayon. Wala sa isip ko. Ito, inadala ko yung akida. Anyway, tuloy na lang natin to inshallah. So ngayon, akida. So nandito na tayo sa chapter 23 ng Kitabut Tauhid. Babu ma jaa anna ba'da hadihil ummah ya'budul awthan. Ang kabanata tungkol sa mga batayan na ang ilan sa mga tao na nabibilang sa umma na ito ay sumasamba sa mga awthan. Awthan, mga rebulto, mga estatwa. Hindi nga, katulad ng natalakay na natin nung nakaraan, mas general yung wathan kaysa sa sanam. Yung wathan, kumbaga, anumang rebulto o anumang bagay na sinasambaliban kay Allah. At kung ito ay merong hugis na tao o hugis hayop, tinatawag naman ito na sanam. Kasi yung wathan, maaring ito ay puno, maaring ito ay bato, maaring ito ay katawang tubig o iba pang mga sinasamba ng mga tao bilang katambal ni Allah. At ang tinutukoy dito na umma, hindi lamang ito umma na ummatud da'wa sa pangkalahatan. Siyempre kasama doon yung kuffar, musyrikin, hindi. Ang tinutukoy dito mga Muslim mismo. Mayroong mga Muslim na sila ay nakakagawa o nasasadlak sila sa wathaniya na tinatawag. Yung mga gawaing pagano. Mga gawain na may pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sinasabi, udkur maksudul muallif bihadal bab. Ano kaya ang maksud? Ano kaya ang layunin ng author sa chapter na ito? Bakit ganito yung title ng kanyang chapter? So sinasabi, maksuduhu at-tahdhiru min asy-syirki wat-takhwifu minhu wa annahu amrun waqi' fi hadhihi al-ummah. Ang title ng chapter 23 na ito at syempre ang nilalaman nito, ang maksud dito ay ang pagbababala, tahdhir laban sa syirk at takhwif, pagbabanta tungkol dito. Na ito nga isang bagay na nangyayari sa umma na ito. Ito isang bagay na nangyayari sa umma na ito. Sa Subhanallah, mula nung panahon talaga ng mga sahaba nang lumipas na yung kanilang panahon, lumaganap na talaga ang iba't ibang mga paglabag sa akida sa mga Muslim. Lumaganap na talaga ito sa mga Muslim. Actually, kahit pa sa panahon ng mga sahaba, di ba? Naglitawan na yung mga bulaang propeta at mga tagasunod nila. At syempre, paglipas pa ng panahon, naglitawan na yung iba't ibang mga ligaw na sekta hanggang sa sila ay humahantong na nga doon sa pagiging mga sumasamba sa awthan, sa mga Diyos-Diyosan. Sa itong pangyayari na ito, la mahalata waraddu ala man za'ama anna man qala la ilaha illallah wa tusamma bil Islam annahu yabka ala islamihi walau fa'ala ma yunafihi min al-istigathati bi ahli al-kuburi wa du'auhum wa nahwu dalik. So nangyayari ito sa umma na ito, la mahala, kumbaga walang exception, kumbaga sa lahat ng bahagi ng umma nangyayari ito, sa lahat ng antas ng lipunan ng umma nangyayari ito. At ang kabanata na ito ang siyang sagot, ang siyang tugon sa sino mang nag-aangkin, na sino mang nagsasabi ng la ilaha illallah at nagpapakilalang Muslim ay nananatili sa kanyang pagiging Muslim kahit pa siya ay gumagawa ng mga lumalabag sa kaisahan ni Allah. Katulad ng istigatha, paghingi ng saklolo sa iba paliban kay Allah, katulad ng paghingi niya ng saklolo sa mga nakalibing at pananalangin niya sa mga ito, tiba pang katulad nito na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala.
At natalakay nga natin dun sa naunang kabanata, dun sa chapter 22, na ang pagsamba sa mga libingan ay nagdudulot na ito ay magiging wathan na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa 21 pala, chapter 21 pala yan. Babu, majaa annal guluwa fi kuburi salihina yusiruha awthanan tu'badu min dunillah. Na ang pagmamalabis daw sa libingan ng mabubuting mga tao ay nagdudulot na ito ay maging mga rebulto o mga Diyos-Diyosan na sinasambaliban pa kay Allah. So merong mga Muslim, tinatawag pa rin nila ang kanilang mga sarili na Muslim at nag-aakala sila na sila ay nananatiling Muslim kahit sila ay nakakagawa na ng malinaw na shirk. Ito ang tugon dito, ang chapter na ito, insha'Allah. Ang chapter na ito ang tugon na hindi porke nagpapakilalang Muslim o nagsasabi ng la ilaha illallah ay totoo nga at tapat sa kanyang pagiging Muslim at tapat sa mga paninindigan ng la ilaha illallah. Sumunod na usapin, mal-awthanu. Ano ba ang tinatawag ng mga awthan? So itong mga awthan, jam'u wathan, wa huwa kullu ma qasada binaw'in min anwa'il ibadati min dunillahi. Ang wathan ay ang anumang naglalayo ng tao na iukol dito ang anumang uri ng pagsamba. Na ginagawa nga nila mga ito na katambal ni Allah. So anumang sinasamba, technically ay wathan. So magiging kasing kahulugan ng wathan yung tagut at yung sanam, pero merong mga distinction sa pagitan nila sa isa't isa. So yung wathan, yung mas malawak na, na salita. Sanam, kapag ito ay may anyong tao o anyong hayop o anyo na pisikal. At tagut, maaring yung tagut ay tumutukoy sa sinasambaliban pa kay Allah at ito ay itinatambal din nila lalong-lalo na sa pagsasabatas. Kumbaga, kinukuha nila ang mga pagsasabatas mula sa paniniwala o may kaugnayan sa paniniwala nila sa Diyos-Diyosan na ito. La farka bainal ashjari wal ahjari wal anbiya'i wal kubur wa gayraha. So ang lahat ng wathan ay pare-pareho. Walang pinagkaiba sa puno, sa bato, ibig sabihin kahoy man ito o puno na buhay o kaya kahoy na kumbaga chinap-chap na puno o kaya bato na may iba-ibang hugis o kaya yung bato nasa natural pa rin niya na anyo. Mga propeta at mga libingan at sino mang nakalibing dito at iba pa na sinasambaliban kay Allah, lahat sila pare-pareho ay wathan. Lahat sila ay pare-pareho mga Diyos-Diyosan. Kaya nga hindi pwedeng sasabihin ng tao, katulad ng lagi ko nababanggit, hindi pwedeng sasabihin ng tao na mas mainam ang mga Kristiyano kaysa sa mga Hindu bilang halimbawa. Kasi sasabihin halimbawa ng Muslim, yung mga Kristiyano, at least sumasamba kay Hesukristo. Hindi ganun. Pareho lang silang masama. Pareho lang shirk ang kanilang ginagawa. Yung tao na sumasamba sa propeta, yung tao na sumasamba sa daga, sa pusa, sa baka, pare-pareho lang sila na nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang fadal, walang kainaman. Yung tao na sumasamba kay Isa alayhis salam. Pareho silang kinamumuhian ni Allah. Pareho silang kinamumuhian ni Allah. Faman da'a ghayrallahi wa abadahu faqad ittakhadahu wathana wa kharaja bidhalika an dinil Islam. Kaya sino man ang sumamba sa iba paliban kay Allah ay tunay nga na kinuha niya ito, itinuring niya ito bilang wathan, Diyos-Diyosan, o Diyos na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala at siya nga ay lumalabas sa Islam sa pamamagitan ng gawain niya na ito. So ang tao na ito automatically ay nagiging kafir. Ang tao na ito ay nagiging kafir. So merong ayah. Ito.
Hirap dito yung end note eh. Surah An-Nisa, verse 51. Sinabi ni Allah, Alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Hindi mo ba nakita yaong mga binigyan ng bahagi ng kasulatan? So yung tinutukoy dito yung mga Hudyo at mga Kristiyano at iba pang mga tao na nakatanggap ng pangaral ng mga propeta, na sila ay naniniwala sa jibt at naniniwala sa mga tagut. Yung jibt, ito na rin yung isa sa mga tawag sa mga Diyos-Diyosan. At yung tagut, isa rin tawag sa mga Diyos-Diyosan. Yung minuna bil jibti, wad tagut. So, tingnan natin dito yung ano ba yung ginamit nila dito sa yung translation ng jibt. Anong nga nito? Surah An-Nisa, anong verse? 51, di ba? Alam tara ilal ladina utul nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. So hindi mo ba nakita yung mga binigyan ng bahagi ng kasulatan at naniniwala sila sa jibt at tagut at nagsasabi sa mga mananampalataya, kumbaga inaangkin nila na sila ay mas nagagabayan kaysa sa mga mananampalataya. Na sila ay mas nagagabayan kaysa sa mga mananampalataya. So kinuha natin yung kabuuan ng aya. Alhamdulillah. So, sumunod na usapin, udkur sababa nuzuli hadihil aya. Banggitin ang dahilan ng pagkakababa ng aya na ito. Manil mukhatabu fiha, sino ang tinutukoy dito? Na mga utu nasibam minal kitab, silang mga binigyan ng bahagi ng kasulatan. Wamal muradu bil ladina utu nasibam minal kitab, at sino nga ang mga ito? Wamal jibtu wat tagut. At ano ang jibt at ang tagut? Udkur munasabata al-ayata lil bab. Udkur munasabata al-aya ayati lil bab. Banggitin ang kinalaman ng chapter na ito sa kabanata na ito. Siniging tugon dito ni Sheikh Rahimahullah, sababun nuzuli hadihil aya, ang naging sababun nuzul, dahilan ng pagkakababa ng aya na ito. Marawa ibnu Abi Hatim, an Ikrimah, iniulat ni ibnu Abi Hatim mula kay Ikrimah. Hindi na binanggit dito ang silingan, baka mamaya mabanggit. Sabi niya, Ja'a Huyay bin Akhtab wa Ka'ab bin al-Ashraf ila ahli Makkah. So dumating daw si Huyay bin Akhtab at si Ka'ab bin al-Ashraf. Si Huyay bin Akhtab, siya yung pinuno ng mga Hudyo doon sa Banu Nadir. At actually nandun siya doon sa Qurayda, kabilang siya doon sa mga nakipagsabuatan sa Qurayda. Yung Banu Nadir, sila yung pinalayas pagkatapos ng labanan sa Uhud. At si Huyay bin Akhtab, kabilang siya doon sa mga napatawan ng parusang kamatayan pagkatapos ng Gazwatul Khandaq. Si Huyay bin Akhtab. Kasi kasama siya doon sa mga nakipagsabuatan sa Quraysh. At si Huyay bin Akhtab, siya yung tatay ng isa sa asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Safiya. Si Safiya bint Huyay. So itong si Huyay bin Akhtab, ito yon. Sa Omar series nandun siya. Kung maalala ninyo yung eksena doon, yung doon sa Gazwatul Khandaq, yung Hudyo doon na kausap ni Mukhayrik, si Mukhayrik yung maliit na lalaki doon na sumama sa mga Muslim para makipaglaban. Pero sa Uhud yun, hindi pa ito sa Gazwatul Khandaq pala, sa Uhud pala yun.
So napatay doon si Mukhayrik. So yun yung kausap niya, si Huyay bin Akhtab. Ayaw niyang pasamahin yung mga Hudyo para ipagtanggol ang Madina laban sa Quraysh. At si Ka'ab bin al-Ashraf naman, isa ito sa mga pina-assassinate ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinuno rin ito ng mga Hudyo. So nagpunta raw sila sa Makkah. At ang pinuntahan nila sa Makkah, syempre yung Quraysh. Faqalu lahuma, at sinabi ng mga Quraysh sa kanilang dalawa, antum ahlul kitab wa ahlul ilm, faakhbiruna anna wa an Muhammadin. So sinabi nila, kayong mga ahlul kitab, sabi ng Quraysh, kayong mga Hudyo, at kayong mga maalam sa inyong relihiyon, banggitin ninyo sa amin ano masasabi ninyo tungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ano ang masasabi ninyo tungkol sa amin. Sasabi ng Quraysh, ano masasabi ninyo tungkol sa amin ng mga pagano at kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala antum khairu wa ahda sabila. So sabi nung dalawa, kayo ay mas mainam at mas nagagabayan. Sabi nung dalawa, ni Huyay bin Akhtab at ni Ka'ab bin al-Ashraf. So ito na nga yung sinabi ni Allah na yun dun sa ayah na nabanggit natin, alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Hindi mo ba nakita yung mga binigyan ng bahagi ng kasulatan at naniniwala sa jibti at tagut at yung karugtong nung ayah? Wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. At silang mga nagsasabi sa mga hindi nanampalataya na sila ay mas nagagabayan kaysa sa mga nanampalataya. Wal ma'na annahum yufaddiluna al-kuffara alal mu'minin lijahlihim wa qillatu dinihim wa kufrihim bi kitabillahi alladhi bi aydihim. So ang kahulugan nito nung bakit nila nasabi na mas mainam ang Quraysh kaysa sa mga Muslim, ito ay dahil sa higit nilang kinampihan ng mga kuffar kaysa sa mga mananampalataya dahil sa kanilang kamangmangan at pagiging mahina ng kanilang relihiyon. At syempre kawalan nila ng kapananampalataya sa aklat ni Allah na tangan nila. Hawak nila ang aklat ni Allah. Nababanggit doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero hindi nila tinanggap ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mukhatabu fi hadhihi al-aya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung tinutukoy dito do sa alam tara, hindi mo ba nakita ang kausap dito ni Allah kumbaga ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bil ladina utu nasiban min al-kitabi fi hadhihi al-aya humul yahud. Siyempre specifically tinutukoy dito na siyang binigyan ng bahagi ng kasulatan ay ang mga Hudyo. At ang jibt, wal jibtu kalimatun taka'u alas sanami wal kahini was sahir wa nahwu dalik. Ang jibt, ito daw yung salita na dumarating sa mga rebulto o sa mga manghuhula o sa mga salamangkero at iba pang katulad nito. Kumbaga, mga salita na ibinabaling nila sa mga Diyos-Diyosan na ito. Kanilang mga orasyon, kumbaga, yun yung tinatawag na jibt. Kanilang mga orasyon o kanilang mga salita na may kasamang karunungang itim, ito yung jibt na tinatawag. So sa halip na paniwalaan nila ang salita ni Allah, ang kasulatan ni Allah, ito yung pinaniniwalaan nila. Yung mga salita ng mga mangkukulam, mga manghuhula, at mga salita na ginagamit nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, kanilang mga estatwa. At sa Badala may yung brother si Sulaiman, si Sam, mahilig siya doon sa mga karunungang itim. Nagkataon naman, may idea din ako doon kasi lolo ko nga albularyo. Madalas kaming mag-usap tungkol doon. Madalas namin mapag-usapan yung tungkol sa karunungang itim. Ayun nga, yung maraming mga kono ng mga orasyon na pag-uusapan namin.
Tapos meron ako nakitang Facebook group, may kinalaman sa mga karunungang itim, na nakakatawa na lang sila na nakakaawa tingnan tungkol doon sa mga pinag-uusapan nila na masyado silang nagpapalalim doon na wala namang saysay yung kanilang pinag-uusapan. Bawa merong magbibigay doon ng ipopost niya picture ng symbol. Ano kaya ibig sabihin ng symbol nito? Tatanong nung nagtatanong. Tapos may mga magko-comment naman. Ganyan ang ibig sabihin yan. Merong star, ibig sabihin ganito. Merong parang kalawit ni kamatayan, ibig sabihin yan ganito. Saan nila napulot yung mga ganong impormasyon? Nakakaawa nila. Kung ginamit nila yung oras nila na yun at yung kaalaman sana nila sa mga may kabuluhan na bagay, di mas mabuti sana sa kanila. Pero nga, ito na, katulad nila, mas naniniwala sila sa jibt, mga salitang ibinabaling nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kasi nga sa karunungang itim, ang madalas na nagagamit talaga, Latin, at iba't iba pang mga pananalita na yung iba, gibberish, sabi nila, hindi siya totoong Latin, kumbaga tunog Latin lang, pero ginagamit ng mga albularyo, ginagamit ng mga mangkukulam, mga manghuhula, at iba't iba pa. Yun yung jibt na ginagamit nila. Halimbawa, yung mga magikero, di ba, sinasabi nila, halimbawa, abracadabra, mga ganong bagay. Sa Harry Potter, di ba, mga ganong salita, yun yung jibt. Sa halip na naniniwala sila sa mga dhikir, sa mga rukya, sa mga aya ng Quran, ito yung kinakabisado nila at pinag-aaralan nila. May mga nakabisado pa nga kung orasyon. May iba-ibang epekto daw yun. Pero syempre, hindi na ako naniniwala doon sa iba't ibang epekto doon. Pero actually, mga orasyon na yun, naging malaking parte siya ng kultura ng mga Pilipino. Yun nga, kahit sa Noli Me Tangere, meron dong orasyon. Yung Santos Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal, orasyon yun na kumbaga nakikilala ng mga Pilipino. Ginagamit yun ng mga Pilipino hanggang ngayon, lalong-lalo yung mga naniniwala sa karunungang itim. At yung mga tagut, ma'ubida min dunillahi waradiya bidhalik. At yung tagut, ito man daw ay ang anumang sinasambaliban pa kay Allah, at ang tagut na ito ay nalulugod na siya ay ginawang katambal ni Allah. Ang tagut daw ay nalulugod, natutuwa na siya ay ginawang katambal ni Allah. So ito yung naging distinction ng tagut sa sanam. Kaya nga nabanggit ko kanina, isa sa mga distinction ng tagut sa sanam o sa wathan, yung tagut madalas ito'y iniugnay sa mga itinatambal nila kay Allah at binibigyan nila ng kumbaga mas pinagtutuunan nila ng pagsunod sa mga pagsasabatas. Okay, kaya nga yung mga batas ng kufar na taliwas sa batas ng Islam, tagut din ang tawag doon. O yung gobyernong kufar, tagut din ang tawag doon. Dahil ang mga kufar, kumbaga nalulugod sila na hinahangad ng tao na sila ay kumbaga malulugod sa kanila. Kumbaga natutuwa sila ng mga tao, nagpapailalim sa kanila, nagpapaalipin sa kanila, kaya sila ay nagiging mga tagut din. Siyempre, magiging tagut din mismo yung mga nalulugod na ginagawa silang katambal ni Allah. Na sila yung mas sinusunod ng mga tao, kaya sinusunod sila ng mga tao na hindi na nagtatanong ang tao kung tama ba o mali yung inuutos sa kanila. Yung mga terorista, mahilig sila gumamit ng salitang tagut. Oo, tagut yan, tagut to, tagut ganito, ganyan. Pero actually sila mismo, tagut din eh. Sila mismo nag-imbento ng batas. Sila mismo, mayroong mga batas na pinapatupad na hindi naman batas ni Allah. Magaling lang silang magtawag ng tagut, pero sila tawagin mong tagut, umuusok yung ilong ng mga yan. Meron akong pinost na isang piraso nung lecture ko, 50 seconds lang yun eh. Ang dami nang nagko-comment, galit na galit yung mga fans club ng mga terorista. Kasi gano'n naman sila, talaga. Gusto nila sila yung maghahari, kaya ayaw nila na may ibang maghahari. Kunwari, lalabanan nila yung gobyerno, kunwari ganito, ganyan. Ginagamit lang nila yung Islam, kumbaga.
Pero ang totoo niyan, gusto nila magari-harian. Gusto nilang magari-harian. Kasi sino bang nagsabatas sa kanila? Napapatayin nila basta-basta ang sino mang Muslim na hindi nila kapanalig. Sino bang nagsabatas sa kanila na pwede nilang alipinin ng kapwa nila Muslim? Gagawin nilang sex slaves, mga Muslim? Kundi ba sila mga tarantado? Inimbento lang nila yun. Hindi ginawa yun ng mga sahaba. Hindi ginawa yun ng mga sahaba. So tagot din sila. Tatawagin nila tayong tagot, mas tagot sila. Tawagin nila tayong kafir, mas kafir sila. Tawagin nila tayong murtad, mas murtad sila. Mas malapit sila sa kufur kaysa sa Muslim na nag-aaral, na tinutupad ang kanyang mga obligasyon, kaysa sa ito, Muslim na gustong pagharian ang kanyang kapwa-tao. Ito yan sila, yung mga kriminal pero umaasta na bayani ng mga Muslim, tagapagtanggol kuno ng Islam. Tapos mayroon pang Shia, sasabat. Sumasabat dun sa usapin. Ang totoo niyan, naniniwala talaga ako may sabwatan yung mga Khawarij at mga Shia mula nung una pang panahon pa ng mga sahaba hanggang ngayon. Kasi tingnan nyo sino ang pinakanakinabang sa mga digmaan na nangyayari sa lugar ng mga Muslim, sa mga bansang Muslim? Mga Shia. Nang sinakop ng US ang Afghanistan, Shia naging presidente. Nang sinakop ng US ang Iraq, Shia ang naging presidente. Nang nag-aklas yung ISIS sa Iraq, o sino yung kunwari lumalaban sa ISIS? Mga Shia rin. O nagkaroon ng gera o yung ISIS nakapasok na rin ng Syria. Ang sinasalakay mas madalas sinasalakay ng ISIS, yung Ahlus Sunnah ng mga mujahidin. Tapos kapag meron namang may lugar na nasakop ng mga mujahidin sa Syria, saka naman papasok yung ISIS, didigmain din naman nila yung mga Muslim. Pero maghaharap sina Bashar, ang mga Shia at ang mga ISIS sa Syria, bihirang-bihira na nangyayari. At yung ISIS, pinakamarami talagang napatay nila, Muslim din. Muslim ang napatay nila na mas marami. Halos 90% ng mga biktima nila. So tagot din sila, mas tagot sila. So yung munasabatul aya, ang kinalaman ng aya na ito sa chapter na ito, annahu idha kana fi ahlil kitabi man yu'min bil jibti wat tagut farrasulu sallallahu alaihi wasallam qad akhbara anna ummatahu sataf'alu mithlu dalik. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya mismo ay nagpahayag na gagawin din ng ilan sa umma na ito ang mga ganitong bagay. Maniniwala sila sa mga jibti at maniniwala sila sa mga tagut. Maniniwala sila sa mga salita na ibinabaling sa mga manghuhula, mangkukulam, mga Diyos-Diyosan, at maniniwala sila sa mga tagut. Mga tao, halimbawa, o mga sistema ng pamahalaan o kay ideolohiya na ginagawa nilang katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, mga tao, mga pinuno ng mga terorista, halimbawa, na nalulugod na sila nga ay ginagawang katambal ni Allah. So ito yung mga tagut na tinutukoy dito. May kinalaman talaga sa chapter na ito. Paano naging tagut? Yun nga, balikan nga natin yung tagut. Naalala ko bigla kanina, may napanood ako kaninang documentary. Yung mga NPA, tungkol sa mga NPA. Talagang paniwalang-paniwala sila sa kanilang ipinaglalaban. Talagang brainwash sila sa kanilang ipinaglalaban. So ganito rin yung terorista. So kapag meron sinabi yung boss nila, o sabihin niya, isdilon hapilon, ganito. Sabihin nung maute, ganito. O sabihin nung sino mang tagapagmana nila, ganito. Wala, nasusunod na lang sila ng susunod. Kasi nga ginawa na nilang tagut yung kanilang mga pinuno. Ginawa na nilang tagut yung kanilang mga pinuno. Hindi na sila naghahanap ng dalil kung tama ba yung kanilang gagawin. Kaya nga talaga makikita natin dito yung kung paanong nililigaw talaga ni Allah kung sino yung karapat-dapat na maligaw. Inililigaw ni Allah kung sinong karapat-dapat na maligaw. Kasi tayo, matino tayo, nakikita natin, inaiisip natin, bakit nila ginagawa yun? Pero sila, sunod lang sila ng sunod doon sa mga tagot din nila ng mga pinuno. Diba? Sasabihin ng pinuno nila, dali mo tong bomba, mag-suicide bombing ka.
Sino matinong Muslim ang tatanggap ng ganong utos, liban na lang sa naluto na talaga yung utak ng pangloloko ng mga tagut na pinuno ng mga terorista. Tapos nangyari pa, maraming beses nangyari sa ISIS, yung mga bagong recruit nila, ano yun, papasugurin nila sa, halimbawa merong pillbox, merong bunker, nahirapan silang pasukin. Yung pinakabaguhan nilang miyembro, yung patatakbuhin nila doon, walang dala-dala yun na armas kahit na ano. O sinong matinong tao yung susunod sa ganung pinuno? At sinong matinong pinuno ang mag-uutos sa kanyang tagasunod ng ganun? Eh di yung tagot. Kaya po, tagot din sila kung tutuusin. Akala nila yung jihad, ganun-ganun lang na ang jihad, tayo mga Muslim, lalaban tayo sa kalaban na may baril, stick lang yung dala natin. Hindi Yung mga sahaba, hindi sila alanganin sa labanan nila na kinasangkutan. Nung nakipagdigmaan ng mga sahaba sa mga kuffar, pareho lang sila ng armas o mas matindi pa ang armas ng mga Muslim. Halimbawa, nung panahon ng Ottoman Empire, ang Ottoman Empire, ang kauna-unahang tinatawag nila, kauna-unahang gunpowder empire. Ibig sabihin, ang kauna-unahang gumamit talaga ng kanyon at baril to maximum effect, ang Ottoman Empire. Tapos ngayon gusto ng mga terorista, yung brother na may paltik, pasusugurin niya sa kampo ng pulis. O kung ano pang katulad nito. Hindi ganun ang jihad. So tagot din talaga sila kasi nag-iimbento sila ng kanilang batas. Nag-iimbento sila ng paraiso, kumbaga na inihanda para sa mga tulad nila na tagot din o naghahangad din na maging tagot. Kasi gusto rin nilang mapopromote sila, tataas yung ranggo nila kasi pag nando sila sa mataas na antas ng pagiging tagot nila, kapag meron sila nabihag na babae, sino bang unang manggagahasa doon? Di sila rin, mga pinuno ng mga tagot na mga terorista. Kaya yan, nag-aagawan sila sa pagkakapromote sa kanilang mga tagot na mga samahan. Sila yung tagot. Hindi sila, hindi sila beyond reproach. Hindi sila perpekto para hindi natin masabi laban sa kanila yung sinasabi rin nila laban sa atin. Mas karapat dapat pa nga sila na masabihan nung anumang sinasabi nila laban sa mga Muslim. Nga, ito yung yung aya na ito, alhamdulillah. So, tutuloy natin ito at mababasa pa natin yung iba pang mga nilalaman ng chapter na ito at yung isa pang aya na may kinalaman dito, alhamdulillah, na nangyayari nga ang ganito, na mayroong mga Muslim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa authan, sumasamba sa mga tagut at naniniwala sa mga jibd. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.